sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Amen. Praise the Lord. Welcome to our midweek Bible study, mga kapatid. Yan, napakabait ng ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy tayo magpulit, magpasalamat sa Kanya sa pagkakataon na palagi niya pinagkakaloob sa atin. Ano, ha? And before anything else, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa iyong katapatan sa amin, sa patuloy mong pagpakaloob ng pagkakataon na kami makarinig ng iyong magandang balita. Ama, dalangin po namin na kami gabayan ng iyong banal na Espiritu upang lubos naming maunawaan ang bawat salitang aming maririnig, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kapatid kong gagamitin mo sa gawain ito sa gabing ito mula sa praise and worship team at of course the music ministry at ganoon din po ang higit sa lahat ang gagamitin mong magbibigay ng iyong banal na salita. Empower us, O Lord, with your Holy Spirit, Father God, and may your name be glorified tonight. Again, we give you back the highest praise, highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Bago tayo magtuloy-tuloy, mga kapatid, announcement po.
Meron po tayong kaganapan sa August 24, 2024 at yan po ang anniversary ng ating Baguio Outreach. Nako, sarap pumunta dyan. At ito'y gaganipin po sa City Lights Hotel, and everyone is invited, of course. Kaya lang meron tayong share. Mag-share po tayo. Full payment is needed upon reservation. At ang ating contact person po, wala iba kundi si Sister Fritz Lailo. At ito po yung kanyang GCash number. 0917-559-4283. Ulitin ko po, GCash number po niya. 0917-559-4283. Yan. I-screenshot po natin yan, yung ating payment sa kanyang messenger. At ang deadline po ng reservation ay sa August 2, 2024. And the program will start at 11. At ang ating participation, the food ay 260 plus 40, total of 300 per head, mga kapatid, Sa adults po yun. 260 plus 40 sa venue ho yun ay total of 300 per head adult. At sa kid naman po, 3.1 feet to 4 feet, may bayad na po yan. 180. Infants and toddlers, kid, 3 feet below. Yan. Eksaktong 3 feet to, below. Yun po yung libre. Yeah. Program, proper venue is separated from the buffet area. Nakahiwalay po yan. Kaya, we are all invited, mga kapatid. So again, susunod po naman ay yung ating nalalapit na family affair. Foundation Day ng ating community. And of course, album launching. Matagal-tagal na po. Maraming naipon ng mga awitin. Kaya nakaka-excite po itong ating anniversary nito sapagkat maraming mga bagong awitin tayong mapapakinggan. Yan po ay sa October 26, 2024. 2:00 ng hapon. Ito po gaganapin sa SM South Mall Event Center. Yan, sa SM South Mall Event Center. So, everyone is invited also. Yan, sa October 26, 2024, 2 p.m. Yan. At hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. July 10, 2024. Happy birthday, Sister Rose Ponciano and Brother Lance Taladtad. Happy birthday sa aking mga kapatid. And of course, happy anniversary, mga kapatid. Ang ating dakilang chef. Happy anniversary, Brother Roger and Sister Leia Batalier. Happy birthday, happy anniversary, and enjoy your day. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Again, happy birthday, happy anniversary sa aking mga kapatid. Now, tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay para sabay-sabay tayo, sama-sama tayong magpuri sa ating dakilang Diyos. Let's welcome our praise and worship team. Hallelujah! Hallelujah! Isang napakagandang pagkakataon naman ang ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay makapagpuri, makapagpasalamat at makapag-aral ng banal na salita. Kaya samahan niyo po kami at magpuri at magpasalamat Yes, sa ating Panginoon. Amen. Ayan, hello po mga kapatid. Handa na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen, amen. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kamusta po ang Coffee Family? Going forth. Let's grow. Let's glow together in the service of our God. Hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come. Jesus, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige mga kapatid, sumabay po kayo. Lahat po nasa kanilang tahanan or kayo'y nasa biyahe pa. Sumabay po kayo ng pag-awit sa Panginoon. Hallelujah! Mahal ko ang Panginoon! Hallelujah! Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Minsan pa, mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong pababayaan. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabayaan. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Hallelujah! Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong magakamit. Minsan pa umasa ka. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Ang mabuti gawin. Ang mabuti gawin. At mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin. Sa Diyos
mo hanap ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong matatamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan mo siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan mo'y siyang nag-iingat. Sa daraanan mo'y siyang nag-iingat. Sa daraanan mo'y siyang nag-iingat. Hallelujah. Tunay na kapanghamangha ka, Panginoon, sa iyong mga gawa at sa iyong kabutihan. Hallelujah. Namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo na sa akin na iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay dingi sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasamitin ang iyong katapatan. Ang walang hanggang paglingang mo'y aking awitin. O Panginoon, Ito na naman. Ito na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan.
iyong trono. Pangalan mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas mo sa iyong trono. Ang buhay mo'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas sa iyong trono. Sa iyong trono, ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas mo sa iyong trono. Ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko sa iyong trono. Sa iyong trono, ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas sa iyong trono. Sa iyong trono, ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko. Oh, Jesus, sa iyong trono, papupurihan ka, aking Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos, ikaw lamang ang aming Diyos. Hallelujah, sa iyong trono, papupurihan ka, aming Diyos. Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Amen. Glory. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ano ha? Tunay na napakasarap umawit sa ating dakilang Diyos. At of course, thank you sa ating music ministry. Glory to God. Hallelujah. And tonight, tayo po ay nasa ating series pa rin ng Epistles to the Hebrews by Paul. And to continue chapter 9, i-welcome po natin ang ating beloved pastor, Pastor Oying Cabral. Magandang gabi, magandang araw o magandang hapon sa inyong mga kapatid. Kung anumang oras sa inyong kinalalagyan ngayon, bumabati ako ng isang pagpapala mula sa ating Panginoon. Bago ako mag-umpisa, nais ko munang manalangin mga kapatid. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po muli kami sa biyayang pinagkaloob mo
upang mag-aaral ng iyong mga banal na salita dito sa Hebreo 9, mga talata 15 hanggang 22. Mang-usap ka po sa amin, Banal na Espiritu, and we acknowledge your divine presence. Kung wala ka, Lord, wala kami magagawa sapagkat ang katalinuhan, ang kaalaman, at ang wisdom ay manggagaling sa iyo. Tulungan mo po ako sa mga oras na ito upang maibigay ko ng may kapangyarihan ang iyong mga banal na salita. We welcome you, Holy Spirit. We are glad that you are always helping us to manifest your word through the power of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, pagpapatuloy po natin ang ating Bible study dito sa Hebrews. Tatalakayin ko po ang Hebrews 9:15 to 22. Ang ating pong titulo ay Christ is the Minister and Mediator of the New Covenant. At tatalakayin din po natin yung tinatawag nating the last will and testament of Jesus. Basahin ko na po mga kapatid ang ating talata, Hebrews 9:15 to 22. Sa English muna. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promise eternal life, eternal inheritance rather, now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. In the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it, because a will is in force only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. Verse 18, this is why even the first covenant was not put into effect without blood. When Moses had proclaimed every command of the law to all the people, he took the blood of calves together with water, scarlet wool, and branches of hyssop, and he sprinkled the scroll and all the people. He said, this is the blood of the covenant which God has commanded you to keep. In the same way, he sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in its ceremonies. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Nais ko pa rin pong basahin sa Tagalog upang maintindihan ng bawat isa mga kapatid, no? Saka ang pagpapaliwanag tungkol dito. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya ay namatay na. Maging ang naunang tipan ay pinagtibay sa pamamagitan ng walang dugo. Matapos ipahayag ni Moses sa mga tao ang bawat alintuntunin sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng mga baka at mga kambing at hinaluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng hisopo at isinawsaw iyon sa dugong may halong tubig. Winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito'y kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipan na ibinigay ng Diyos at pinag-utos niya na tuparin niyo. Winisikan din niya ang dugo, ang tolda at mga kagamitan sa pagsamba. At sa verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Mga kapatid, dito po sa Hebreo 9 na ating binasa ay parte po ng Hebreo 19. Ito po ay ang pagkakasulat dito, ipinagdiriwang natin ang Hebreo 9, ang kahigitan ng dugo ni Kristo. The superiority of Christ's blood. Ano po ba ang mga kadahilanan, mga kapatid? Ang dugo ni Kristo ay nakahihigit dahil ito ay walang kapantay o katapusang halaga.
Ito ay higit na nakahihigit dahil ito ay ibinuhos minsan at para sa lahat at naisa katuparan ang kanyang gawain. Ito ay nakahihigit dahil ginagawa nito ang hindi kayang gawin ng dugo ng mga toro at kambing. Inaalis nito ang ating pagkakasala at pinagkasundo tayo nito sa Diyos. Sinasabi sa atin ngayon ng ating may akda ng Hebreo na ginawa tayong benepisyo ni Jesus ng kanyang huling habilin, mga benepisyo ng walang hanggang pamana na kanyang tinatakan ng kanyang dugo. Dahil dito mga kapatid, si Kristo ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, yung tinatawag nating mediator, upang ang mga tinawag ay makatanggap ng ipinangakong mana na walang hanggan. Ngayon na siya ay namatay bilang pantubos upang palayain sila mula sa mga kasalanang nagawa sa ilalim ng unang tipan. Ito po yung ginawa ni Moses. Ang may akda ay nagsasalita tungkol sa isang bagong tipan at isang lumang tipan. Isang lumang tipan sa ilalim ni Moses at isang bagong tipan sa ilalim ni Kristo. Talakayin po natin dito sa sinasabi sa talata 15. For what reason is Christ the mediator of a new covenant? Dito po sa 1 Timothy 2:5, ito po ang sinasabi. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Sa ating pong binasa sa Hebrews 9:15, uulitin ko po itong talatang ito dahil napakahalaga nito. For this reason, Christ is the mediator, tagapamagitan of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Tandaan po natin ang dalawang salita na napakahalaga, mediator and eternal inheritance. Now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Talakayin po natin, ang sabi dito, for this reason. The word for this reason refers back to what has just been said. Namely, that Christ, because of His sacrificial death, had become the mediator of a new and better covenant. By God's standard of righteousness and justice, ang ating pong kaluluwa, that sins must die. Nasa Ezekiel 18:4, basahin ko po mga kapatid. For all people are mine to judge, both parents and children alike, and this is my rule. The person who sins is the one who will die. Napakaliwanag po nito mga kapatid. So the only way a person could come to God was to have the penalty of his sin paid. Kailangang mabayaran ng kanyang kasalanan. This payment, Jesus has provided for everyone who trusts in Him. In so doing, He became the bridge, the mediator, the only mediator between God and men. Of course, He accomplished in one act what the work of the old priest only symbolized in many repeated acts. Yung mga ginagawa nilang pagpatay sa mga kambing, sa mga toro, at kukunin yung dugo at iaalay at ibubuhos sa mga lugar na kailangan ibuhos. Nabanggit po kanina yan. Jesus' supreme act of mediation was His own death on the cross. Talakayin po natin, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan dahil ang kanyang dugo ang ibinuhos para sa atin. Nakuha niya ang pribilehiyong ito o responsibilities na tinatawag natin na ito dahil siya lamang ang maaaring mamagitan sa tipan na ito. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Dahil siya ay Diyos, siya ay walang kasalanan at siya ay may kakayahang alisin ang ating mga kasalanan. Dahil tao, siya ay maaari siyang maging kinatawan natin. Si Kristo ang nagtulay sa pagitan ng tao at ng Diyos. Anong application ang makukuha natin dito? Una, dapat tayo magkaroon ng malapit na kaugnayan kay Kristo tulad ng natutunan natin sa 1:15 na bukod sa Kanya, wala tayong magagawa. Mga kapatid, our divine destiny ay upang mapaunlad ang ating kaugnayan kay Jesus at maging katulad Niya sa isip, sa salita at sa gawa. Pangalawa mga kapatid, what sin does this passage say Christ's death redeem?
Ang kamatayan ni Kristo redeems the people who sin even during the Mosaic covenant. In the last few chapters, we have learned about the weaknesses and flaws of the Mosaic covenant. We have seen that it cannot make people perfect before God. We have seen that there is no real solution apart from Christ's sacrifice for us. We have seen that the Levitical priesthood and daily sacrifice could not restore people to God. Mga kapatid, people often wonder how Old Testament believers were saved since salvation is only through Christ Jesus. Mababasa po natin yan sa Acts 4:12. Mga kapatid, they were saved on the basis as believers today are saved by the finished work of Christ. Part of Christ's work as mediator of the new covenant was the redemption of the transgression that were committed under the first covenant. One of the first accomplishments of Jesus' death was to redeem all those who had believed in God under the Old Testament, under the Old Covenant rather. His death, the death of Jesus Christ, is what gives him the right to be the mediator between God and man. When Jesus Christ died, he died for all men. He sacrificed his life for everyone, no matter who they are. He took the sins of every human being upon himself. He bore the guilt and condemnation for every person. Nagawa niya ito dahil atin mga kapatid. He was the Son of God who had come to earth for his very purpose. He became flesh and blood and lived as a man upon earth. His death redeems man, frees man from sin, death, and judgment. This means that when we accept the sacrifice of Jesus Christ for our sins, Christ Jesus bore our sins, we do not have to bear them. When we accept the sacrifice of Jesus Christ for our death, then Jesus Christ bore our death, we do not have to die. When we accept the sacrifice of Jesus Christ for our judgment, then Jesus Christ bore our judgment. We do not have to face judgment. Ang resulta, mga kapatid, the results are glorious, our sins are forgiven, and we receive an eternal inheritance. God accepts us, and we receive the glorious promise and assurance of living with Him forever and ever, mga kapatid. Lahat nitong pagpapalang ito ay inheritance natin mula kay Kristo. Ay masasum up natin sa isang pangungusap, mga kapatid. I will be your God, and you will be my people. Ito po ang pangako ng ating Panginoon. I will be your God, and you will be my people. That is to say, the real blessing that God gives us is a relationship with Him. He brings us into fellowship. Talakayin naman natin itong mga talata 16 and 17. Ang sabi dito, in the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it, because a will is enforced only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. Kaya nga, mga buhay pa, gumagawa na ng last will and testament at ipinamamana na inilalagay na nila kung sino ang magmamana ng mga bagay na maiiwan niya. Subalit hindi pa nila makakamtan o maaangkin hanggang siya'y buhay. Pag siya'y namatay na, sakalang mapapasa kanila ang pinirmahang last will and testament. The Greek word diatheke, D-I-A-T-H-E-K-E, diatheke, when used in a religious context, it is translated as covenant, mga kapatid. The same word diatheke, when used in legal context, kanina, religious context, ang tawag po dyan ay covenant. When used in a legal context, it is translated as will. Kaya nga, think of the phrase, last will and testament, mga kapatid. A last and will testament is not in effect until the death of the one who made it. God's covenant with man is a covenant of a last will and testament. The terms are set exclusively by God, not man.
God sets the terms and conditions, and man either accepts or rejects them. God's testament or covenant is somewhat like the last and will testament of any man. The recipient cannot change the terms of the will and testament. He can only accept or reject it, mga kapatid. A testament or covenant does not take effect until when? Not until the death of the one who made it dies. God had willed that this new covenant would not go into force until Jesus Christ had died. As men upon their death give inheritance to those whom they love and care for, so God upon the death of His Son gives His inheritance to those whom upon the death of His Son gives His inheritance to those whom He loves and cares for. So, ang the death of Jesus Christ ay nagbigay sa atin ng eternal inheritance. Ito po yung sinasabi. The proof that that Jesus Christ is the mediator of God's new covenant is that He died as a sacrifice for our sins. Basahin nyo na lang po yung Hebrews 8. Balikan nyo yung Hebrews 8, mga talata sa 1 hanggang 13. Nakasulat po dyan, mga kapatid. At tatalakayin din po natin itong mga huling talata dito sa Hebrews 9:18 to 22. Ganito pang sinasabi. When Moses had proclaimed every commandment of the law to all the people, he took the blood of the calves together with water, scarlet wool, and branches of hyssop, and sprinkled the scroll and all the people. He said, "This is the blood of the covenant which God had commanded you to keep." In the same way, he sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in its ceremonies. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Mga kapatid, when the old covenant was ratified, everything was sprinkled by blood. The altar was sprinkled, the scroll was sprinkled, the tabernacle was sprinkled, the priests were sprinkled, the people were sprinkled, there was blood everywhere. This sprinkling taught dalawang bagay, mga kapatid. Unang-una, it impressed upon the people the truth that sin brings death. Ang kasalanan ay nagdadala sa kamatayan. Not even a loving God can set aside the sentence that sin incurs. The soul that sins shall die. Pangalawa, the sprinkling of the blood of animals taught the people that God would accept a substitute whose blood was shed on their behalf. This is how it looks. Once we have sinned against God, there is no way for sin to be put away through the shedding of the blood. The price of our redemption is one we cannot both pay and survive. Hindi po natin mababayaran ang ating kasalanan. Ang ating kasiligtasan ay binili ng walang katumbas na halaga. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo at ang dugo na ibinuhos para sa ating mga kasalanan. We need a substitute to pay the price for us, the ransom to God's justice. A substitute who has in himself the power of everlasting life, mga kapatid. The blood that Moses sprinkled represented the death of Christ. Kaya mga kapatid, all who were saved in the Old Testament were saved by the New Covenant. Pinahalagahan ng ating Panginoong Hesukristo ang mga pagpapatay ng toro, mga kambing at ini-sprinkled yung blood. Ito po ay isang shadow na darating ang isang tagapangamagitan, ang salvation na ating matatanggap through the blood of our Lord Jesus Christ. They trusted in the blood of the sacrifice, and through them they trusted in the blood of Christ. Ano ang makikita natin dito, mga kapatid, sa mga talata 18 to 22 ng Hebrews 9? Moses used blood to ratify the Mosaic covenant. Gumamit si Moses ng dugo para sa pagtibayin ang tipan ni Moses. The blood of Christ is covenant blood. It has power to guarantee. Nabasa po natin yan sa talata 19 ng Hebrews 9, mga kapatid. At mababasa rin natin to in parallel, in reference. Basahin din po ninyo itong Exodus 24:6-8 patungkol dito. So,
When Moses took the blood and sprinkled it on both the people and the book of the law, the very word of God was sprinkled with sacrificial blood, mga kapatid. Bakit? Because it was a covenant blood, which means it seals the covenant and pledges and its promises. It guarantees and assures of something that not one promises will fail. Nakasulat po dito sa Matthew 6:28, "This is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins." At nakasulat din po sa Romans 5:9, "Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him?" Mga kapatid, ito pong last will and testament ng ating Panginoong Hesukristo ay patuloy na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng mga banal na salita na natututunan natin sa GMJ, sa Bible study, sa Sunday fellowship. Every time na dinideclare ang mga banal na salita, mga pangako, mga guarantees, mga pledges ng ating Panginoon, ito po ay last will testament ng ating Panginoon na mangyayari sa atin. Kaya pagka dineclare ang salita ng Diyos at meditate natin, inilalagay natin sa puso natin at binibigyan natin ng halaga at nakapag-o-obey tayo, mga kapatid. Ang lahat ng pangako ng ating Panginoon, His last and will testament ay mangyayari sa atin. Ito po ay ginagarantihan niya sa atin hanggang sa kanyang pagbabalik. So mga kapatid, the mediator, ang ating Panginoon, ang testator, ang tagapagbigay ng pamana na si Hesukristo, pamana ng eternal inheritance, ang buhay na walang hanggan, ay maibibigay sa atin sapagkat ang mga pangakong yan ay matutupad sapagkat ang lahat niya na ay ginagarantihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ang kanyang pagkamatay sa krus, at ang kanyang ibinubuhos na blood sa atin upang maalis ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, pinatutuyan na yan lamang ng ating Panginoon na ang kanyang favor, ang kanyang napakalawak na pagmamahal, ang kanyang walang kapantay na faithfulness sa atin ay isang napakahalagang biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Kaya mga kapatid, wala tayong alalahanin kundi sundin, meditate ang kanyang mga salita at patuloy tayo ng mag-aaral ng kanyang banal na salita. At ang importante, hindi lang dapat pag-aaralan, mandi sundin natin. At habang sinusunod natin, nasasanctify ang ating body, soul, and spirit hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. God bless you all, mga kapatid, sa ating pag-aaral dito sa Hebrews 9:15-12. Patuloy tayong pagpalain ng Diyos at lingapin niya tayo at bigyan tayo ng awa at kahabagan sapagkat ang Diyos ay isang dakilang Diyos na nagpapahalaga ng ating pagsunod, ng ating pagbibigay kaluguran sa Kanya. Be God, the glory and the kingdom be yours forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.